Ang aerial territory ng India ay naging battle zone matapos na magpaulan ng 300 hanggang 400 na mga drones ang Pakistan sa India. Tinarget nito ang 36 na lugar sa bansa. Lumalawak pa ang kaguluhang ito sapagkat ang nasabing mga 300 hanggang 400 drones ay gawang Turkey. Samantala, meron ding missiles na nadiskubre ng Indian Forces mga kaibigan na ito ay nagmula pa sa China. Ano ang kinalaman ng mga bansang ito sa conflict ng India at ng Pakistan? Mga military bases ng India ay tinarget ng Pakistan, maging ang mga civilian area. Kaya ang air defense system ng India, araw at gabi, walang humpay ang pag-intercept. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayong lahat? Ngayon ay May 10, 2025 at isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa lumalawak na conflict sa pagitan ng India at ng Pakistan. Marami ng pangalan ng mga bansa ang nakakaladkad sa mga ginagawang pag-atake ng Pakistan sa India. Ito ay dahil sa mga missiles at drones na ginagamit ng Pakistan upang atakihin ang India. Lalo pang tumindi ang tensyon sapagkat sinabi ng Pakistan na kinumpirma ng Al Jazeera na ayaw nilang ma-de-escalate ang conflict ng dalawang panig. Alam na ng buong mundo na ang Pakistan ay isang alyado ng United States of America. At katunayan, taong 2002 hanggang 2013, ang Pakistan ay tumatanggap ng $26 billion para sa kanilang ekonomiya at sa kanilang military. Kasama na ang mga military equipment ng bansa. Pero hindi rin maikakaila mga kaibigan na ang Pakistan ay nakikipagkaibigan sa China, maging ng Turkey at ng Russia. Pero marahil ay ikagugulat mo ang iyong maririnig ngayon sapagkat kung ang Pakistan at United States of America ay alyado, pero ang pinakabagong ginawang pag-atake ng Pakistan sa India, pinabagsak ng air defense system ng India ang mga missiles at drones ng Pakistan. Pero nang mag-imbestiga ang India mga kaibigan, ang mga missiles na nakita nila gawang China. At inamin ito ng India Today at ilang oras pa lamang ang nakalipas mga kaibigan na inamin ng Pakistan na talagang gumagamit sila ng Chinese PL-15 missile. Ang nasabing PL-15E, Active Radar Guided Air-to-Air Missile, ay ang pinakabagong modelo na minamanufacture ng China. Ang uri ng missiles na ito ay isang long-range missile. Kaya nitong maabot ang 200 kilometers. Marami ngayon ang mga nagsasabi, ano ngayon kung ito ay gawang China? Baka lamang bumili ang Pakistan ng makabagong missile at ito ay mula sa China at nataon lamang na ginamit ito sa India. At meron ding mga nagsasabi na posible rin na ito ay libre at ipinagamit lamang ito ng China para itest kung ano ang kapasidad ng kanilang missile. Lalong-lalo na, ito ang pinakabagong model ng missile ng China. At katunayan mga kaibigan, ang uri ng missile na ito ay bihira lamang nakikita ng tao. Maging ang mga publiko sa China, bihira pa itong nakikita sapagkat ito nga ay bagong-bago pa. Pero ang nakapagtataka mga kaibigan, sapagkat alam na ng United States of America ang tungkol sa PL-15 missile ng China. At katunayan, ang United States of America ay nagde-develop ng AIM-2060 Joint Advanced Tactical Missile at ito ay pantapat sa PL-15 ng China. Itinuturing mga kaibigan na ang PL-15 missile ng China ay isa pa lamang secret operation. Pero ngayon, ito ay naririnig na ng buong mundo. At dahil sa ito ay nadiskubre ng India, ang United States of America ngayon ay nagkaka-interest na
upang pag-aralan ang PL-15 ng China. Pero merong problema ang PL-15 missile ng China mga kaibigan sapagat merong isa rito na nalaglag sa open area ng India, intact pa. Walang nangyari, walang damage. Ibig sabihin mga kaibigan, hindi ito sumabog. Kaya ang missile na ito ay pinagpiestahan ng Indian Forces. Naalala ko tuloy nung ako ay nag-order ng isang Bluetooth speaker sa China sa pamamagitan ng isang online shopping. Excited ako na ito ay aking matanggap at nang dumating na ang araw na natanggap ko na ang aking order ay sinubukan ko agad. Pero ang problema, ayaw gumana ng Bluetooth ng naturang Bluetooth speaker kaya sinira ko ito. Now back to the topic mga kaibigan, nasaan na tayo? Pinagpiestahan ng Indian Forces ang naturang PL-15 missile ng China. Ang iba rito mga kaibigan ay pinasabog na ng air defense ng India. At maliban sa mga missiles mga kaibigan, nagpalipad din ng 300 hanggang 400 na mga drones ang Pakistan. Pero ang problema mga kaibigan, ang naturang mga drones gawang Turkey naman. At target nito mga kaibigan ang 36 na location sa India. Pero kinumpirma ng Indian Forces na lahat na ito ay kanilang pinabagsak. Pero hindi itinanggi ng India na nagresulta ito sa pagka-injured ng marami at nangangamba na baka sa darating na araw ay merong mga maitala na merong mga nasawi sapagat ang iba rito mga kaibigan ay severely injured. 2 araw na magkasunod na gumagawa ng pag-atake ang Pakistan sa India. Ayon sa India, isang napakalaking paglabag sa kanilang soberentiya ang pagpasok ng mga drones ng Pakistan sa kanilang aerial territory. Ayon sa India, kung paano nila pinabagsak ang mga Turkish drone ng Pakistan, ito ay sa pamamagitan ng air defense gun. 50 ang bumagsak dito at ang iba mga kaibigan ay sa pamamagitan ng jamming radio frequencies. Samantala, ang ibang mga drones naman ay unarmed. Ayon sa India, marahil ay tinetest lamang ng Pakistan kung gaano katindi ang air defense system ng bansa. Pero ang ibang mga drones ay balot na balot ng mga kameras at ginagamit para pangmanman gabi at araw. Ayon sa India, ang naturang Turkish drone na ginamit ng Pakistan ay merong kakayanan na kumuha ng malinaw na kuha kahit sa gabi. Marami ang mga nagsasuggest na ang mga bagay na ginagamit ng Pakistan na nagmula sa ibang bansa ay ginagamit lamang upang i-test ang kapasidad ng kanilang mga bagong manufactures na mga weapon. Sa ngayon mga kaibigan ay nagpapatuloy pa ang sigalot ng magkabilang panig. Sana nga ay humupa na ito at hindi na humantong pa sa malaking digmaan. Sino sa tingin ninyo mga kaibigan ang nakakalamang kung sakaling magpatuloy ang digmaan ng magkabilang panig? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section at malugod ko po iyang babasahin. At lulubusin ko na rin ang pagkakataon mga kaibigan. Baka merong mga OFWs na nasa Pakistan at sa India. Naku, mag-ingat po kayo mga kababayan. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.